Eto guys, todo tangge, todo deny. Ito nga pong mga attack dogs ni former President Duterte. So alam naman ata ninyo guys no, nung nakaraang linggo, siguro nakaraang araw, paulit-ulit nating uulitin sa inyo na itong si Duterte nagsalita na alam niya kung saan daw nagtatago itong si Kibuloy pero hindi niya daw po pwedeng sabihin. So ngayon, madaming mga Pilipino ang nag-comment na dapat kasuhan itong si former President Duterte ng obstruction of justice and yung holding with criminals kasi labag po yun sa ating batas dahil unang-una naging former president ka, 'di ba? Na alam mo naman na kapag hinahanap ng batas dapat i-surrender mo kasi hindi mo naging presidente ka and you are a lawyer. 'Di ba? Yun nga lang lawyer na walang naipanalong kaso. Anyway, yun po guys, madaming Pilipino ang nagalit dito kay Duterte kasi bakit naman ganun? Former president ka. Alam mo naman ata yung hugot ng bawat presidente na pag nakagawa ng mali ang isang tao dapat mapanagot sa batas. Itong kasing si Kibuloy, ang pagkakakwento ni Digong, ayaw daw sumurrender ni Kibuloy. Kaya ang sabi niya, magtago ka na lang. In-advisean niya pa na magtago na lang. Now, syempre, public press conference yun. Kumalat yung sinabi niya sa mainstream media. Ang daming nag-react. Ang daming kongresista and also yung si Senator Risa Ontiveros na gumanap dito nga po sa committee hearing na yan. Sa Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality. Kasi diba siya yung nagsagawa ng hearing. Tapos ngayon, yung comment, di ba, ni former President Duterte, nag-viral siya. Ito naman, itong mga attack dog ni Digong, to dokumento din, guys. Alam niyo yung sabi ni Bato? His statements might have been made out of pressure. So, yung statement daw ni Digong, baka dahil nga daw sa dami ng tanong, na pressure yung matanda. Kaya niya nasabi, yung statement na yun, nandun yung pagkiling ni Bato eh. Ano tingin nyo kay Digong, bobo? 'Di ba? Ano tingin nyo kay Digong? Ulyanin. So, pinapatunayan nyo nga na ulyanin na nga itong si former President Duterte. Or else, sinungaling itong si Digong. Nakakainis guys kasi mga senador to na instead sana sama-sama tayong labanan ang mga kriminal, ang mga taong may pagkakasala sa batas, lalo pat itong si Kibuloy, fugitive, hinahanap ng batas, 'di ba? Instead sana nalabanan natin at ipagtanggol natin itong ating mga kababayan na biniktima ng human trafficking ni Kibuloy, yung child abuse para sa mga bata. Tapos ipagtatanggol niyo pa, like, para saan pa yung pagiging senador ninyo? Kung ang ginagawa ninyo is nantutol lang kayo dyan sa Senado. Tapos ito yung nakakainis guys. Nag-comment na naman itong bobong si Padilla. Ano yung sabi ni Padilla? Nakakatawa naman yun. Baka nagbibiro lang yung tao. Biro lang daw yung sinabi ni former President Duterte. Ano yung tingin mo? Nagbibiro kami, Padilla? Ha? Ang dami na pong nalaan na gastos ng gobyerno diyaan kay Kibuloy. Gumastos sa Senate hearing, nagpatawag ng mga resource person, tapos sasabihin lang ni Padilla na baka nagbibiro lang si former President Duterte. Sa tingin mo nakikipagbiruan yung batas, nakikipagbiruan yung mamamayang Pilipino na hunger for the justice. Sa tingin mo, nagbibiro yung mga Pilipino? Hindi mo naman masasabi na hindi totoo itong sinasabi ni Duterte. Kasi itong si Duterte kasi, merong half truth, merong half lies. Pero no matter what, at least sinabi, nanggaling sa bibig niya. Kitang-kita na nanggaling sa bibig niya na alam niya kung saan nagtatago itong si Kibuloy. Ang problema kasi, naiipit na itong si Duterte. Kaya nandito ka na naman. Nang a-attack-dog ka na naman, Padilla. Alam mo, wag ka na lang magsalita kasi bobo ka. Wala kang alam. Alam mo,
alam nyo guys, in the first place, supporters na talaga itong si Robin Padilla ni Pastor Kibuloy, to the point nga na siya pa nga yung nag-hold, diba? Para hindi bigyan ng arrest warrant itong si Kibuloy. Bigyan daw ng chance, ganyan, ineme. So, wala na talaga tayong may expect dyan kay Robin Padilla, kasi sabi ko nga sa inyo, birds with the same feathers flocks together. Itong si Digong, criminal offender. Itong si Padilla, criminal offender, may ano, nakulong din yan. Also, itong si Kibuloy, ay nagtatanaw yan guys ng utang na loob. 'Di ba? Pinahiram daw siya ng chopper, pinag-free air sa national television. So malaki yung utang na loob ni Robin Padilla, kaya hindi niya magawang tira-tirahin itong si Kibuloy, which is ito yung nakakainis dito kasi you are a public servant. Supposedly, dapat nagiging voice kayo ng mga may hirap, nagiging voice kayo ng mga walang boses, kayo yung nagsisilbing strength, lakas ng mga Pilipinong hindi makapangyarihan, may hirap, di ba, powerless. Tapos, ang ginagawa ninyo, kinakampihan nyo pa yung isang fugitive. So tingin nyo, nakikipagbiruan yung batas sa ginagawa ninyo, sa ginagawa ni Digong. Kaya nga, napakakawawa ng bansang Pilipinas kung patuloy tayong mag-i-elect ng mga katulad ni Robin Padilla, ng mga pulpul. Walang alam sa batas. Grabe, mga minor issue lang, hindi pa niya maintindihan. Tapos sasabihin na, hindi lang kaibigan yung tiwingan namin ni Kibuloy. Malalim pa sa malalim. So, meaning to say, itong si Padilla at itong si Kibuloy, dugtong na yung bitukan yan. Kaya, ano in-expect natin dyan, titirahin niya? Itong si Kibuloy at itong si former President Duterte. Kaya nga ginagawa nila dyan ng tutol sa loob ng Senado, which is yan nga yung pinaka nakakainis at nakakatakot pag mayroong mga Duterteñas na nakapasok dito nga po guys sa 2025 Senate midterm election. Dahil walang, tingnan nyo nagsasagawa ng mga walang kwentang hearing, nagkokomento ng mga unpopular opinion, wala tayong aasahan, sinusweldohan natin sila, pero yung trabaho, yung services, yung quality of services na binibigay nila sa atin is super poor. Nakakainis sa tingin, sasabihin niya lang na nakakatawa naman yun, baka nagbibiro lang yung tao. Sa tingin mo, yung batas nakikipagbiruan? Sa tingin mo kami nakikipagbiruan? Lalo pat, uhaw na kami sa hustisya? Sa tingin mo nakikipagbiruan kami? May oras pa ba para sa mga bagay na, yung mga tinatalakay ay seryoso, tapos magbibiro ka? Sa tingin mo, biruan yun? Ha? Yan kasi naiipit na eh. Ngayon na naiipit na, pinapagtanggol nyo na. Yan kasi yung epekto ng fentanyl kay Digong. Nahuli nga yung isda kaysa bunganga. Ito yung nakakainis dito Huwag nyo na pong uulitin na iboto itong si Padilla dahil wala po yung kaalam-alam. Same with Bato. Nagsasagawa ng hearing na wala naman ding katuturan. Kaya useless lang yung pera ng mga taxpayer na katulad natin na ipinapasweldo sa mga pulpul na senador na yan. Diba? Sa tingin mo nakikipagbiruan yung batas? Kung anak mo ang nabiktima ni Kibuloy, kung asawa mo ang nabiktima ni Kibuloy, ewan ko lang kung hindi ka mag-react. Diba? Kung ano na to, tong taong to, utak mo talaga may ubo. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.